epekto ng ilang araw na pag-ulan sa may bahagi ng Visayas at kanlurang bahagi ng Luzon, bunsod ng dalawang surface na tumawid sa kanluran, nagdulot ng bahagyang paghatak sa southwesterly trade wind. Senyalis na ba ito ng pagiging habagat? Alamin. Iba't ibang bahagi sa silangan at kanluran ng Luzon at South Luzon patuloy na makakaramdam ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagtulo. Kaya bahagya ang pagbaba muli ng heat index inaasahan ngayong araw sa bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Pero nalalabi ng Visayas at Mindanao, balik alinsangan pero tuloy pa rin ang forecast ng mga localized thunderstorms lalo na sa silangan at kanluran. At pagbaba ng tsansa ng malawakang trap sa bansa hanggang Lunes, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, May 8, 2025. Ang oras sa ating Boss May Maga ay alas 10:43 na ng umaga. Bagamat medyo magiging katamtaman ang panahon sa Metro Manila at ilang karatig sa Luzon dahil pa rin sa medyo malawakang surface trap at sumabay din ang water vapor sa silangang dagat Pasipiko natin dahil sa tuloy-tuloy pa rin na easterlies. At makikita natin sa aking lightning detection system sa Caloocan, nasa 133 lightning strikes na ngayon ang naitala. Kabilang na ang ilang bahagi kani-kanina lang sa may bandang Calabarzon. Ngayon, umuulit na naman ang mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Diyan sa may bahagi pa rin ng Quezon Province, especially sa may bandang General Nakal, Quezon, Baler Aurora at sa hilagang silangan ay ang kasiguran hanggang dyan sa may bandang baybay ng Isabela. So ingat po dahil patuloy tayong makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin, bunsod ng medyo saturation ng water vapor at may mga surface trap pa rin dahil sa mga nagdaang surface trap mga nakarang araw na nagdulot yan ng malawakang ulan sa iba't ibang panig ng South Luzon, kabilang na rin ang ilang bahagi ng Luzon. At pinag-iingat din ang kanluran dahil asahan pa rin ay gaya kahapon, isabi nga na po natin, asahan pa rin ang mataas sa forecast sa mga localized thunderstorms, especially sa may bandang hapon o gabi umadang araw. At nakaranas nga po ng sunod-sunod na mga lightning strikes ang bahagi nga po ng kanluran ng Nolo Luzon, kabilang na ang bahagi ng Ilocos Sur, Pangasinan at Zambales. So hindi naman tayo nagkamali ng ating analysis forecast kahapon. Base sa ating Doppler radar imagery courtesy of Data Feed Pag-asa, makikita ang malawakan na may mga water vapor pa rin dito sa may bandang kanluran at sa Palawan area, kaya asahan pa rin ang mga kalat-kalat na mga mahihina at hanggang katamtamang pag-ulan at maaring may mga clusterized na moderate and some heavy rain showers po. Dahil kung titingnan natin si IMS, may mga moderate and some heavy rain pa rin na umiiral dyan sa parte ng Mindoro at Batangas area. So ingat po sa mga potensyal na mga pagbaha at mga pagkulog at pagkidlat. Sa may bandang silangan hanggang dyan sa may bandang Bicol region, medyo mataas na rin ang concentration ng water vapor. Kaya asahan din ng mga biglaang buhos ng ulan na may mga kasamang pagkulog at pagkidlat. So sa ngayon medyo good news pa rin kung magiging makulimlim dahil sa Metro Manila at uulanin, bunsod nga po ng mga localized thunderstorms at medyo na control po at bumaba nga po yung ating heat index, which is hindi tayo nagkamali ng analysis kahapon. At bumaba nga agad yung temperatura at ganun din bahagyang bumaba ang heat index dito sa amin sa Caloocan. So medyo naging presko kahit papaano. Pero nakataas pa rin thunderstorm watch sa Visayas area since 10 o'clock AM lalo na sa buong bahagi pa rin ng Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar hanggang Palawan na po yan, kabilang na Occidental Mindoro. Within 12 hours pa rin yan. Gaya kahapon, asahan din ang mga biglang kalat-kalat na pag-ulan pa rin. So automatic alam na po natin ang gagawin. Ingat na rin sa mga biglaang mga pagkulog at pagkidlat dahil mas delikado po na ma-expose tayo sa mga pagkulog at pagkidlat. So ganun din ang mangyayari sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. So medyo prepare po mga folks. At sa Northern Luzon naman, nakataas pa rin within 12 hours ang Cagayan at Ilocos Norte. Gaya kahapon, asahan pa rin ang mga forecasted localized thunderstorms ngayong maghapon. The rest naman ng Visayas mula Palawan, kasama na ang bandang Rojas, San Vicente, Dumaran.
So within 1 to 2 hour po ang effectivity. Naasahang uulanin kayo dyan na may kasabay na pagkulog at pagkidlat. Kaya mag-iingat po mga folks, lalo na ngayong hapon o bandang gabi. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at particularly uli sa amin sa Metro Manila, lalo na dito sa amin sa Caloocan. At base sa ating forecast storm prediction, ay mataas ang mga tsansa ng pag-ulan hanggang this coming Saturday. Bagamat sa may bandang Biyernes o Sabado, nasa 30 to 40% na tsansa ng pag-ulan. Pero overcast ito, so ibig sabihin, most uncertain na maaaring bigla na naman tayong buusan ng ulan, lalo na sa hapon, kagaya na lang nangyari dito sa amin sa Caloocan kahapon. So, be prepare na lang po ng inyong mga payong anytime, lalo na sa mga bumibiyahe. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 1:31 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala ng pinakamataas kami sa Caloocan, 33.7 degrees Celsius na. So, medyo comfortable ito. Naitala ito kahapon ng umaga at 11:56 AM. At maghapon, medyo bumaba na yung temperatura sa amin dahil umulan din sa amin at mas makulimlim. At sa heat index, nasa 48.3 degrees Celsius pa rin, na nasa medyo cushion pa rin ang aming heat index despite na medyo comfortable ang aming outside air temperature. Sa magiging forecast naman natin sa heat index ngayong araw, well, so far as of 9:22 AM, nakapagtala kami ng kasalukuyang 40.6 degrees Celsius na extreme caution pa rin. So, maalinsangan pa rin kahit papaano. At sa forecast, inaasahan namin ay 37 degrees Celsius lamang. Kaya lang umabot nga po ng 40 degrees Celsius. So, inaasahan mas mataas yan kaysa sa inaasahang forecast ng heat index sa amin sa Caloocan dito sa base sa forecast. So, okay lamang po yan dahil at least meron lang time reference for forecast, mga folks. Naasahan namin na magiging pinakamataas sa amin sa Caloocan ay hanggang 38 degrees Celsius lamang according dito ngayong 11 o'clock AM. So, mukhang malabo mangyari yan dahil mahigit sa 40 degrees Celsius na nga po ang huling record ng aming heat index. Well, tingnan natin kung bababa uli yan. At so far ay mababa ang naging forecast ng heat index sa amin sa Caloocan. So medyo napapabilib ako sa forecast ni ECMWF. At dahil sa assisted ng artificial intelligence, napakaganda na nagiging forecasting natin. At makikita kung kapag nagiging madalas ang mga thunderstorm, ay nako-compute kaagad ng AI at ECMWF yung magiging forecast na bababa yung heat index. At nangyayari, bumababa rin yung heat index base sa mga forecast. Yan, bumababa rin. So, magandang gamitin yung mga forecast na ito. At makikita natin na despite na 37 degrees Celsius yung forecast, extreme caution pa rin ang inaasahan yan. Hanggang 41 degrees Celsius yan. So, nasa extreme caution pa rin sa amin sa Caloocan. Pero at least medyo katanggap-tanggap na ito. Kaysa naman umabot ng mahigit sa 45 degrees Celsius. Yun, grabe ang danger level, napaka-alinsangan yan. So hopefully mas bumaba yan at sumunod yan sa ating forecast. At wala naman sa iba't ibang lugar sa bansa kung bababa din ba dahil dumadalas ang mga localized thunderstorms sa iba't ibang panig ng Luzon. Kaya tingnan natin kung bababa yung mga forecast din nila. Umpisa natin sa may bandang Lawag, Ilocos Norte. Kasalukuyang expected heat index din ngayon dyan ay 40 degrees Celsius. At aabot pa yan sa pinakamataas na 42 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So medyo mataas pa rin sa inyo dyan. Yan. Nasa 42 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman ay ang expected forecast ninyo dyan 41 degrees Celsius din. At mamayang 11 o ngayong 11 o'clock, pinakamataas na ninyo ay 42 degrees Celsius ang expected highest heat index sa inyo dyan. Sa Santiago naman, Isabela, expected heat index sa inyo dyan, 41 degrees Celsius din. At aabot din sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas ninyo ngayong 11 o'clock AM. Sa bandang Dagupan naman ay inaasahan nating forecast ng heat index sa inyo dyan. Yan. Ay nasa 43 degrees Celsius po ang expected heat index ninyo ngayon dyan. At yan na ang magiging pinakamataas ninyo ngayong 11 o'clock. So mas mainit sa inyo dyan at maaraw, kaya matindi ang malinsangan sa inyo at mataas ang heat index. So wag mo masyadong magbibilad at uminom na maraming tubig pa rin despite na maaring magkaroon pa rin kayo ng mga localized thunderstorms pagdating po ng hapon, ha.
At sa bandang Central Luzon naman sa Tarlac ay expected heat index sa inyo dyan, 42 degrees Celsius, at yan na po ang pinakamataas ninyo ngayong umaga, at bababa rin yan kalaunan. At dito naman sa bahagi ng Batangas City, ang inaasahan ninyong heat index ngayon dyan ay 43 degrees Celsius din, at yan din ang magiging pinakamataas ninyong heat index ngayong umaga. At bababa na yan mamayang tanghali, mga 42 degrees pababa na. So ngayon ang pinakamataas ng heat index ninyo na expected forecast ngayong umaga. At sa Occidental Mindoro naman sa San Jose, expected heat index sa inyo mukhang mababa, 38 degrees Celsius. Pero extreme caution pa rin, so huwag baliwalain. At yan na rin ang magiging pinakamataas ninyong heat index ngayong araw. Sa Visayas naman, sa Cebu, yan, naka-pinpoint sa may bandang Cebu pa rin, Central Visayas, at inaasahan na 39 degrees Celsius ang heat index ninyo ngayong 11, pero aabot pa daw yan sa pinakamataas na 41 degrees Celsius ngayong 12 o'clock ng tanghali hanggang alas 2 po yan ng hapon. So mainit na po dyan sa inyo sa Cebu, huwag din masyadong magbibilad by extreme caution. Sa Mindanao naman, sa City of Davao, ang inaasahang heat index sa inyo dyan ay aabot sa 36 degrees Celsius, so mababa naman so far, pero extreme caution pa rin. Pero aabot yan sa pinamataas na 37 degrees Celsius ngayong alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. So, despite na mababa, ay wag pa rin babalawin dahil pasok pa rin yan sa extreme caution ngayong araw. So, despite na mas mababa sa inyo sa may Mindanao kaysa sa amin sa Luzon at Visayas area, ay wag pa rin masyadong magbibilad. Lalo na may mga forecast pa rin kayo ng localized thunderstorms bukod sa magiging hot humid pa rin mga folks. Sa may bandang Zamboanga Peninsula naman, double check natin kung talagang ganun talaga. Yes, nasa caution status tayo, pero aabot pa rin yan mula sa 33 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius ngayong mamayang alas 2 po yan ng hapon. Sa ngayon medyo mababa po heat index forecast ninyo ngayong umaga, 33 degrees Celsius lamang, pero tataas pa yan hanggang 40 degrees Celsius ngayong alas 2 ng hapon. Mamayang alas 2 po yan ng hapon. So, medyo wag pa rin magbibilad dahil magiging maaraw pa rin sa inyo dyan kahit na may mga ilang partly cloudy ngayong maghapon. So, mapapansin pa rin natin, mas mababa pa rin sa may parting Mindanao, pero sa may bandang Luzon at Visayas ay medyo mataas pa rin ang inaasahan ninyong heat index dyan. Bagamat sa may bandang Metro Manila ay bahagyang mababa muna ang magiging heat index na iiral, pero wag pa rin baliwalain yan dahil inaasahan magiging mataas pa rin ang heat index sa inyo dyan, lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon hanggang Central Luzon area mga folks. Kung tatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang NAIA dyan sa may bandang Paranaque ay pinakamataas, 35.9 degrees Celsius ang highest end temperature sa inyo dyan. So, kung mapapansin ninyo, mas nangunguna ang NAIA ngayon at halos po pangalawa lamang kami sa Caloocan na may 33.7 degrees Celsius lamang. Sa lowest temperature sa Baguio City, stationary at 17.6 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. At sa Inulan naman, ang parte ng Romblon, nakaranas sila ng 99 mm na total rainfall. Kahapon sa amin sa Caloocan, nagkaroon din kami ng localized thunderstorms sa may kasamang moderate to heavy rain showers na 18.3 mm. So halos nasa total of 53.4 mm na ang aming total rainfall for the month of May. Natiling pinakamababa pa yan sa average rainfall namin na supposed to be 145.4 o 145 mm. Natiling way below normal pa rin ang total rainfall namin for the month of May. Tingnan natin kung tataas pa yan dahil may mga surface trap na tayong nabubuo, kaya lang medyo kalmado pa yung mga lalo na yung intertropical convergence zone development. So tatalakayin natin yan maya-maya. At sa ating outside humidity, medyo mataas ang saturation. So medyo mataas ang water vapor sa ating paligid. 80% po at bumaba ito ng 1% since last hour. Medyo thunderstormy pa rin tayo at 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. So ibig sabihin ay mataas pa rin ang forecast natin ng mga localized thunderstorms dahil makikita sa ating barometer, reading sa akin dito sa Caloocan, nasa 1,008 hectopascals yan. So mga between 1,007 to 1,008 hectopascals kasi medyo thunderstormy po talaga tayo niyan. So matik na.
at mataas pa yung ating outside humidity, mabilis po makapagka-travel ang lightning strikes niyan dahil masyadong conductive yung ating paligid. Sa ating high tide low tide status ay pa-low tide pa lamang po tayo, may mahigit 2 hours pa po at natiling medyo kalmado naman ang ating karagatan, so wala tayong magiging problema. Yung easterlies lamang na magdudulot po ng mga gale force winds ang pag-iingatan pa rin natin mga folks. Natili pa rin moderate ang ating outside air quality. Kapon halos maghapon na mataas ang aming air quality sa Caloocan, so medyo hindi pa rin magandang ating air concentration. Magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. Nasa around 30.13 micrograms per cubic meter po ang taas nito, kaya magmas pa rin tayo mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM at nasa ang lulubog po ito mamayang 6:14 PM. At ang ating moonrise and moonset, mamayang hapon pa po ito magmo-moonrise 2:49 PM at magmo-moonset naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 3:03 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes ay nasa magiging partly cloudy pa rin at asahan ng mga local thunderstorms naman. Possible yan anytime ngayong maghapon na 100% chance of rain. Ganon din bukas ay magiging constant, stationary ang magiging forecast ngayong araw hanggang bukas po yan. At possible pa rin ang mga localized thunderstorms pa rin. Pero 36 to 40% naman ang chance na pag-ulan daw bukas yan ng Biyernes. High and low temperature expected maglalaro 34 degrees Celsius lamang daw ang forecast hanggang bukas ang Biyernes at lowest temperature expected 27 to 28 degrees Celsius. Itong local weather advisory, maituturing ko ng wala underestimate na lamang yan. Dahil hindi naman hindi na ito recognizable as low pressure area base na rin sa ating real-time satellite imagery. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na very overcast, gloomy po ang paligid ng Northern Luzon at asahan din ang mga kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers, lalo na dito sa hilagang silangan pa rin ng Northern Luzon, lalo na sa bandang Cagayan Valley. Typically bandang baybayin po yan ng Isabela hanggang dyan na yan sa may bandang Kasiguran Aurora, pababa ng Aurora region, dyan sa may Baler, dyan sa may bandang General Nakar, all the way the rest ng bandang Camarines Norte po, sa sakop na yun ng bandang Bicol region. Sa may bandang Kanluran naman, asahan din ha. Ngayon ay medyo gloomy pa rin tayo ngayon, medyo maulap, pero asahan pa rin ang mga forecasted localized thunderstorms kagaya kahapon po. Ang dami po nga naging pagkulog at pagilid sa inyo maghapon po dyan. More than 1,000 po ang naging localized thunderstorms mula sa may bandang Ilocos Sur and the rest hanggang Pangasinan at Zambales. Ngayong araw, ganyan din ang inaasahan ninyo, bagamat ngayong umaga tanghali, medyo maulap muna kahit medyo maaraw, pero asahan ngayong hapon ay may mga pagkulog at pagkidlat na naman muli. So medyo ready po at iwasan ang masyadong direkta sa labas. Especially dyan sa bahagi ng Pangasinan at Zambales, kagaya kahapon, ingat po at asahan din ang mga biglaang mga moderate and heavy rain showers. Sa ngayon, gloomy rin ang bandang sentral ng Luzon, kabilang na Tarlac, Angeles, Pampanga, hanggang dyan sa may bandang Bulacan at Nueva Ecija area. So, kasama ang Metro Manila na magiging gloomy tayo ngayon at expected din ang mga localized thunderstorms ngayong maghapon. At kitang-kita rin ang bahagi ng Calabarzon area din na nakakaranas ngayon ng mga ilang mahina at katamtamang pag-ulan dyan sa may bandang Batangas at medyo nagkaroon din sila ng moderate and heavy rain showers sa may Batangas at dyan sa may bandang Puerto Galera na sumaglit lang naman siya. So, expected ganyan din mangyayari sa atin. Kasama na ang buong Southern Luzon at Bicol region na sa ngayon medyo maulap, pero anytime magkakaroon na naman sila ng mga moderate and heavy rain showers. So medyo prepare po at ingat sa mga posibleng pagbaha sa area ng Kabikulan and the rest ng Mimaropa. As usual, gaya kahapon, magiging gloomy rin tayo dyan, mga kalat-kata pag-ulan, moderate to heavy rain showers po, lalo na dyan na naman sa Puerto Princesa pataas ng El Nido, Cuyo, Taytay hanggang San Vicente muli. Ingat na lamang sa malakas ang pag-ulan just in case. Medyo clusterized po ang magiging buhos ng ulan dyan mga folks sa buong Palawan area. And the rest ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon hanggang Masbate, partly cloudy to mostly cloudy din tayo dyan. Asahan din ang mga localized thunderstorms
nitong maghapon. At sa may bandang Visayas naman ay bukod sa medyo katamtaman na naging ng panahon sa inyo, pero sa may bandang Silangan at Kanlurang bahagi ng Visayas, asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog din. Sa ngayon, medyo moderate muna ang lagay ng panahon sa bahagi ng Negros Oriental, Cebu, Bohol hanggang Leyte. May mga forecast pa rin tayo na at least 60% chance na uulanin kayo ngayong hapon. Pero at least hindi kagaya sa amin sa Luzon, mas moderate ang at katamtaman, mas moderate o fairly weather naman tayo dyan sa may bandang Visayas, especially sa Cebu at Leyte. Maulap din ang bandang Northern Samar at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan, especially sa Lawang hanggang dyan sa may bandang Mapanas at Oras area. At mula na sa may bandang katimugan ng Samar, starting Dolores hanggang Gian Eastern Samar, ay makakaranas kayo ng medyo moderate muna at maaraw na panahon, pero anytime ay forecasted localized thunderstorms din na may mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral sa inyo dyan ngayong hapon. Sa Mindanao, bagamat moderate din ang lagay ng panahon sa inyo dyan, may mga party cloud yung umiiral, pero the rest, moderate ang panahon ninyo sa buong Kamindanawan. So wala tayong masyadong nakikitaan na anumang mga pag-ulan dito. Pero yung forecast na mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon, sa gabi o madaling araw, iiral dyan sa silangang bahagi pa rin ng bandang Hinatuan o Surigao del Sur at dyan sa may bandang Surigao del Norte and the rest ng Caraga area. Pero ngayon, medyo fairly weather tayo dyan at moderate, lalo na sa may bandang Davao region ng Davao del Norte hanggang Davao del Sur area. Sa may Sorsogon area, magiging partly cloudy din tayo dyan, pero moderate ang lagay na panahon at maaraw, so wag din masyado magbibilad dahil matindi rin ang sikat ng araw kahit medyo partly cloudy ang iiral sa inyo dyan. Ganon din sa buong bahagi ng Lanao del Sur, Lanao del Norte at dyan sa the rest ng bandang Misamis Occidental at sa Zamboanga del Norte. Despite na medyo katamtaman ang panahon sa inyo, asahan din ng mga scattered rain showers. Isolated ito at may mga localized thunderstorms na naka-forecast na nasa 80% daw chance sa kayo na uulanin. Maulan din at maulap ang parte ng Zamboanga City at isla ng Basilan ng Hulusulu. Ingat po sa biglaang pagbaha na lamang dahil medyo may mga equatorial trough tayo na tumatawid po dyan. At dahil sa bunsod ng ilang araw na surface trough natin dito na tumawid sa kanluran ng bansa mula nung isang araw, nagdulot po yan ng nagkaroon ng medyo paghatak sa ating southwesterly trade wind. Bagamat manipis lamang ito, pero medyo nagkaroon ng konting influence na nahatak yung southwesterly trade wind dito sa katimugan kanluran ng ating bansa. Medyo na detour ng konti, well, tingnan natin kung magti-trigger out yan, pero hindi pa natin masyado ramdam yan dahil dito sa mga satellite imagery hindi masyado halata o hindi natin masyado nakikita yung flow ng medyo nahatak na southwesterly trade wind. Nalalaman lang natin base sa ating water vapor flow, makikita po na medyo na detour ng bahagya yung southwesterly trade wind. Sa ngayon medyo mahina lamang ito, mas malakas ang bagya sa may bandang Thailand at Vietnam. Ayan. Medyo kokonti pa lamang ang medyo nahahatak dito sa may bandang timog kanluran ng bansa. Well, na-trigger lang siguro dahil may mga nakarang araw nagkaroon nga tayo ng dalawang surface trough dito na nagkaroon ng bagyang circulation na naging low pressure area pa nga itong C99W noong nakarang araw. So dahil sa sirkulasyon na yan, bahagyang nakapaghatak ito ng konti dito sa may bandang timog kanluran ng bansa, which is sa may bandang southwest zone o southwesterly surface wind flow, medyo nahatak ito ng bahagya. Bagamat mababa lamang ang triggering point niya sa ngayon dahil bandang katapusan pa yan tuloy ang magpaparamdam, pero nagkaroon yan ng bahagyang bearing base sa aking wind direction. So ano ba yung paano ba natin nalalaman yan? Base sa aking trends, makikita po yung bearing ay medyo bahagya lamang na nagparamdam ang southwest bearing. Ayun o. So malamang dulot lamang yan ng nahatak nung yung manipis natin na surface trough at yung dating low pressure C99W. Kaya bagyang nagkaroon ng triggering sa southwest wind flow. Sa ngayon medyo malakas pa rin ang northeast direction winds. Yan, malakas pa rin yung hangin na nanggagaling sa hilangang silangan. So medyo naka-recover siya, hindi gaya nung isang araw tumaas yung bearing sa southwest. So hopefully hindi yan tuloy yung nagkaroon ng triggering, mga folks. Bagamat wala naman tayo inaasahan na anumang sama ng panahon na binabantayan hanggang this weekend na darating, diretso agad tayo sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring.
para sa latest at possible na bagong tropical cyclone genesis kung meron man. Mula sa ating West Pacific Basin experimental na natiling normal ang ating vorticity at yung for convergence and divergence. Bahagya lamang mataas dito sa may bandang timog silangan ng Guam. Medyo nagfa-favorable ito, pero malayo naman ito sa may timog silangan ng bansa. However, maaring mag-generative yan, kumilos yan pahilagang kanluran dahil yung intertropical convergence zone ay sumasabay yung daloy ng yung pinaka-tropical wave dito. Baka biglang umangat yan at kumilos papunta dito sa may bandang Mindanao area. So, tingnan na lamang po natin. Sa ngayon, ay very inconsistent pa po o napaka-disorganized pa ng surface trap na ito. At so far, yung kanyang vorticity formation probability anomaly, at least nasa invest monitoring pa lang o almost moderate lang. Dito sa may bandang timog ng Guam, ayan, kitang-kita naman po. Kung i-zoom in natin, medyo nagmo-moderate po yung vorticity na dito. So, babantayin po natin. Magdedepende yan sa vertical wind shear na tatangay sa kanya pa-upward para magkaroon ng upward low convection. Well, since embedded ng intertropical convergence zone, expected anytime ay maaring mangyari po yan. Sa ngayon ay hindi pa, napakababa pa po yung probability. Yan, so wala pa tayong inaasahan na anumang sama ng panahon. Mula sa ating global spectral model, makikita nga po natin dito, nagkaroon nga po ng bahagyang circulated anomaly base sa kanyang wind speed and direction. Yan, kaya nagkaroon ng bahagyang mataas na favorable dito sa may bandang circulated area na ito. At makikita sa pinaka global spectral model, nagkaroon ng bahagyang circulation na naman dito. Pero hilaw pa, magdedepende nga po yan sa vertical wind shear kung magkakaroon ng upward low convection. Sa ngayon, wala pa tayong inaasahan na may mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang this weekend. Tuloy-tuloy pa rin ang easterly trade wind. At mapapansin ninyo, bahagya nga pong nagkaroon ng detour ng southwest, yan, southwesterly trade wind, bahagyang nagparamdam dahil nga po sa dulot ng surface trap dito sa may bandang kanluran, nung lumabas ng kanluran ng bansa. Bahagya pa lang naman, so hindi pa totally nagkaroon ng triggering point dahil malakas pa po yung hangin ng silanganan dito na napipigilan pa yung southwesterly trade wind dito. Pero kapag yan humina na, yung easterly trade wind dyan, yan, dito pa lamang simula nalalakas yung westerly trade wind na yan. So abangan pa natin mga bandang katapusan pa yan ng May, magpaparamdam yan mga folks. Sa ating namang mean sea level pressure ay ganun din, wala rin tayo inaasahan naman tropical wave sa ngayon. 1,008 hectopascals pa rin ang pinakamababa. So gaya rin kahapon sa forecast ay stationary lamang. Pero sa ating latest tropical cyclone strike probability ngayong araw, generated ito ngayong araw 11:43 AM, pero yung validity mula pa kahapon hanggang May 10 na po yan. At makikita natin ay wala na po tayong inaasahan na may anomaly o anumang tropical wave. Maliban lamang dito dahil may 5% anomaly nga po dito sa may bandang timog silangan nga po ng Guam, which is nabanggit na natin at pinakita natin sa inyo sa ating tropical cyclone sector. Yan. Kung titingnan natin dito sa pinaka 120-hour time frame, advance na natin ng hanggang May 12 na po to dahil May 12 is araw po yan ng halalan sa Lunes. Makikitang wala pa rin nakikitaan dito na anumang forecast na magkakaroon ng medyo mataas-taas na tropical cyclone ni strike probability rin. So mukhang maganda at mukhang maaliwalas yung magiging panahon natin. Kaya lang yung localized thunderstorms lamang ang medyo babantay natin pagdating ng Lunes dahil maghapon naman po ang magiging araw ng eleksyon yan sa Lunes. So, at least mula ngayong araw hanggang Lunes, wala tayong inaasahan na mayroon tayong mamamataan na anumang posibleng tropical cyclone activity o anumang tropical cyclone strike probability kung hindi man ito maging aktibong low pressure area. So, mula sa ating mga computer model, sa ating latest output, wala rin tayong nakikitaan dito. Ayan. So, mukhang magiging magandang ating weekend at araw ng halalan sa May 12. Dahil sa hanggang May 15 na po ang extended forecast ng GFS. Yan, wala tayong nakikitaan so far na anumang tropical wave. Kay ECMWF ganun din. Yan, hanggang May 13 din yan o May 14.
yung forecast niya at makikitaan din natin na kalmado ang araw ng ating halalan. Sa kay NABGEM naman ay ganun din na pinapakita. Hanggang May 14 po ay wala tayong inaasahan na anumang sama ng panahon. Pero makikitaan dito ay mga localized thunderstorms ang madalas na nakikitaan natin sa bandang Northern Luzon at Southern Luzon at typically bandang Mindanao sa kanluran. So, yun lamang ang medyo concern sa atin, yung mga isolated rain showers po and localized thunderstorms sa araw yan ng halalan. Yan. Yun lamang po ang nakikitaan natin dito. Pero yung mataas na anomaly base sa ating Genesis ay wala naman tayong expected na mayroong tayong mababantay na medyo mataas na anomaly. So, hopefully tuloy-tuloy yan hanggang sa araw po yan ng halalan. So, negative po tayo sa anumang tropical cyclone monitoring hanggang araw ng halalan o May 12. So sa ulat lindol, mula kahapon nagkaroon ng mga ilang mahihinang pagyanig, mga ilang moderate na earthquakes tayong naitala. After nagkaroon ng medyo malakas-lakas sa pagyanig kahapon sa may bandang Eastern Samar region dito. Yan. Diba? May magnitude 4.2. Mukhang dinegrade ha. Dinegrade niya PBOX yung magnitude 5. Binaba niya sa magnitude 4.9. So hindi natin alam kung bakit, pero mapapansin natin dinidegrade din ni PBOX na supposed to be magnitude 5 yan. So bumaba sa magnitude 4.9 na lamang. Yan yung kahapon po yan. Yan. So makikita natin wala na naman tayong magnitude 5. So supposed to meron tayong maunang magnitude 5 ngayong May. So balik sa magnitude 4 at may mga dalawang sunod na aftershocks kahapon po yan. Pero ngayong araw ay so far ay mukhang wala naman at kalmado ang aking seismograph dito sa Caloocan. So kung titingnan natin ngayong araw sa possible magnitude 4, wala namang naitala pero marami rin agad ang mga mahihina at moderate na pagyanig. So bilangin agad natin since wala naman tayong naitalang magnitude 4 plus. Tingnan natin kahapon. Mula kahapon ay kung dahil sa dinigrade ni PBOX yung magnitude 5, mukhang 0 na naman ang ating magnitude 5.0 for the month of May. So kung titingnan natin sa month of May, kung nakakailang total na po tayo, nasa total of 273 earthquakes na po tayo. Supposed to be meron tayong magnitude 5.0 pero dahil sa dinigrade ulit ni PBOX, wala na naman tayong naitalang magnitude 5.0. So yun lang ang problema. So 273 total earthquakes natin is 258 ang magnitude 2.0 pataas natin at 15 na ang ating magnitude 4.0. At dahil dinigrade yung magnitude 5.0 na supposed to be ay dyan yan sa may bandang Eastern Samar, Northeastern Samar, sa may bandang Mapanas, from magnitude 5.1 ginawang magnitude 4.9. So matik, 0 na naman ang ating total earthquakes for the month of May. At wala rin tayong humigit dyan sa magnitude 5 na naitala so far. At natiling konti pa lamang ating total earthquakes. So abangan na natin hanggang bukas yung kung magkakaroon na tayo ng at least magnitude 5.0. Pero hopefully wag na sana madagdagan yan. At ingat pa rin sa may bahagi pa rin ng Southeastern Visayas at Mindanao dahil yung cluster ng mga paginig ay mas marami pa rin dyan sa parte ng Mindanao at Southeastern Visayas. At narito na pa ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, May 8, 2025.
na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, May 8, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report. At visit lamang din sa ating website sa gusto malaman ng pinaka-dynamic events mula sa data feed ng weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.